So guys, what's up mga kaaro? So, ngayon ay araw ng linggo, February 11 guys at mga kaaro. So, dito tayo sa Makati, may mabilis na lakad lang tayo. Kita nyo naman naka-Vogue tayo. Shoutout kay Vogue, Philippines by the way. So anyway, it's a Sunday. Naisip ko lang naman gawin tong vlog kasi gusto kong makahingi sa inyo ng mga ilang bagay na pwedeng makatulong sa Ironman. Because I'm thinking baka may mga ilan sa inyo na nakasali na ng Boss Ironman, na experience na first hand ang pagsali dito sa malaking event na to. So, dun sa mga naka-experience na, please share your experience kasi it will be happening in the next 12 days, less than 2 weeks, and ayun na nga, nangyayari na nga to. I'll be doing it, okay, finally, and I'm so excited, but at the same time tayo naman medyo may kaba, medyo may pag-aalala, and I kind of feel kung ano mga pwedeng maging struggle natin dyan. And so yun, syempre yung mga inaalala ko. So the only way para ma-lessen yung stress, ma-lessen yung risk is by knowing what to do, diba? Nangyari to dahil the other day may nag-message sa atin. So tinatanong kung anong ginagawa natin na preparation. Apparently wala masyado kasi sobrang busy ko sa trabaho. Pagbibenta ng condo o sa lot, being a real estate broker. Kasi may nagtatanong din sa atin bakit tayo hindi malimit nag-upload or parang hindi full-time. Exactly, hindi natin siya full-time job, kaya hindi ganun kadami ang videos natin dahil dyan. Because we have a more of a full-time job, being a licensed real estate broker, and I am a head of a sales team. Kaya naman ako nag-aalat lang ng time para dito. But recently I've been thinking, why not share things na ginagawa ko para mas makilala nyo ako, diba? That would be a great idea, diba? I'm gonna try to do that pa konti-konti. Going back to the preparation, wala masyado eh. Pagdating ko lang ng bahay pa minsan-minsan ay workout. The gym, nag-workout lang ako. I strengthen my legs, or even my knees. Etong lalo yung kanan ko, kasi etong kanan ko ACL. Laro tayo ng basketball dati and unfortunately na-injure tayo. Na-lay up ko eh, pang, tapos biglang may sumalubong matangkad. Tinapalan yung shot natin, lay up ng alam. Tasay na. So yun yung ginagawa ko. I'm trying to strengthen. Natutunan ko yun sa isang PT, physical therapy session nung pinapalakas ko itong tuhod ko. So I'm trying to redo it para lumakas yung tuhod ko. Kasi pagka ito sumakit ng maaga, kasi I'm expecting it sasakit to eh. Pag ito sumakit ng maaga, then mahihirapan ako, mag-struggle ako for sure for the rest of the journey. Okay, so importante na may control ako sa kanya at hindi siya mabubuo ng todo. So that's one. I'm doing some exercise drills para dito. Okay, doing some lifting ng weights, although magaan lang naman yon, sa bahay lang, doing some dumbbells, mga ganon, curls and all that, para lumakas yung upper body rin natin. Kasi syempre the whole time we will be maneuvering yung bike natin. It's an adventure bike, medyo may challenge dyan for sure, kaya pinapalakas ko yung upper body ko rin pa konti-konti ng ganyan. So yun, konting workout, yun ang ginagawa natin. Now with regards to diet, not really much of a diet guy eh. So kung ano lang available na pagkain, yun ang kinakain ko. But I'm trying to stay healthy. Nag-IF din tayo. Yan, yung ginagawa natin pagdating sa physical aspect nitong event na to, no? Kasi sabi ko nga sa vlog ko, you need to prepare for this physically. So ito, ina-address ko tong physical part para ihanda para sa 24 hour.
endurance eh. So susubukin talaga yung tibay ng katawan mo pagdating sa puyat, yung lakas. I-exhaust ng challenge na to yung energy mo to the point na alam mo yon, ito na lang isipin natin yung simple. Ay. Yeah, masyado yata mabigat yung ano ko, GoPro ko dito. Okay, I hope na-capture pa lahat. Okay, kasi yung physical aspect talagang matatry dito. Nakikita ko na kung anong challenge ang pagdadaanan ng katawan natin. We need to prepare for that, that we are fit enough para bugbugin yung katawan natin for the next or for that 24-hour period. Nakapag-ride na rin ako naman ng medyo mahaba-haba, 13 hours max, pero mas pahinto-hinto yun, may mga pahinga kami. This time it is less rest, mas struggle kasi lalo yung umpisa ng ride natin will be nighttime, kaya matindi yun. So mata kasama yan syempre, at yung attention natin mas matindi. So you know, syempre pagkapuyat ka, medyo yung diwa mo hindi buhay pareho ng hindi ka puyat, diba? So sa araw nga lang yung mga nadidisgrasya. That's why it is really important that nahandang-handa tayo. So yun, that's on the physical side. Yeah, isang physical din naman na alala ko tuloy yan. Lagi kasing inaangal ko, lalo pagka nagmamaneho ng kotse. That's why most of the time I prefer riding rather than driving. Kasi pagka nagdadrive ako, yung itsura ko pag nagdadrive ganito, na-stress yung neck ko dito. And at the same time, buti na lang nakokontrol ko na yung likod ko eh. So yan, yung dalawang yan, neck and back, specifically yung lower back natin, yun ang nabubugbog ka pagka nagmamaneho tayo. Now for the psychological part, I don't know how to kumbaga exercise that or work it out. Well, as a human being, as a person naman, I can say malakas naman ako. My will has always been up there. Okay, ano naman ako, as in hindi tayo sumusuko basta-basta. I think that is a key thing that you have to do also, that you have to have also pagka nandito sa gantong klaseng situation. Yung will mo na kahit anong mangyari hindi ka hihinto, dahil may goal ka na matapos to, may goal ka na malusutan, makuha yung certificate that you are finisher, you know. Para sa atin kasi mga nagmumotor, medyo ano yan, medyo status symbol. I don't know if it's the right thing to say, pero yun nga, kumbaga parang yabang naman natin yan. We're confident of that achievement, diba? So yan ang isang nakikita ko na motivation para kahit anong mangyari, itutuloy ko to. Because I'm expecting there will be a point of this challenge na parang bibigay na ako. Nangyari to sa akin, guys at mga kaaro. Remember I told you na meron akong ACL, pero umakyat pa ako ng Mount Apo back in 2019 yata siya nga ba? Yeah, 2019 nung umakyat ako ng Mount Apo. And ayun, nagawa ko. But there was a point there, talagang sabi ko, hindi ko na kaya. Pero sabi sa akin na konting-konti na lang to. And as you know, pagdating sa probinsya, pag ang tao nagsabing malapit na, pag sabing mga 30 minutes na lang, mahirap paniwalaan yan based on my experience. Kasi mga tao sa probinsya, diba, mas kumbaga maliliksi sila. Well, taong probinsya rin naman ako, kaya ganon. Alam ko kung paano mag-isip yung taong probinsya pagdating sa mga ganyan. So yun, pero kinaya ko kahit na mahirap kasi hindi biro yung pinagdaanan natin, pero tinapos ko. But yeah, psychological aspect, I think I am strong with that.
Marami tayong pinagdaanan sa buhay, and maybe that is because of that also. Drama, no? But you know what I mean. Now sa mental aspect, okay, yeah, kind of the same kung titignan mo. Pero ito yung part na dapat alam mo yung mga dadaanan mo. By the way guys, sa mga kaaro, dun sa mga kaaro natin dyan na taga Pangasinan, dadaan tayo ng Lingayen, and then basta may journey tayo, nadadaan din tayo ng Dagupan yata, if I'm not mistaken. So sa mga taga Dagupan, Calasiao, or sa ang parte ng Pangasinan, your kaaro mo to will be participating. I hope nakikita nyo to. Pag nakita nyo yung rider number 2,475, alam nyo na yon. Tapos naka-Vogue 525 TSX, alam nyo kung sino na yon, yung kaaro nyo na yon. Okay yun. Okay, so just say hi. Magdadala ako ng ilang what do you call this, stickers, at ilalabas ko yun pag kami nagtawag sa atin, kaaro, kaaro, gano'n, diba? Para that is a sign na, uy, nakilala nyo ako. Magkaaro lang kayo para mabigay ko yun. Okay, so ayun, yung mental aspect nyan, yung knowledge mo, yung readiness ng utak mo pagka dumating tong mga pagkakataon na to, madulas na daan, basa, pagka umuulan, anong gagawin mo, presence of mind basically. Yun yung isang aspect na very important din, kasi ayaw mong ma-black out yung isipan mo syempre habang you know you're going through the journey, di ba? Yeah, I hope I have enough knowledge para pagdaanan tong mga bagay-bagay na to. Been seeing yung mga nakarang Ironman yung last year actually, and nakita ko yung mga pinagdaanan din nila. So no, I have an idea. Iba yung ano mo iba yung mararanasan mo mismo Kaya I'm hoping everything turns all right. Sabi ko nga, yung mga bagay na pinaghahandaan ko, but with regards to preparation, syempre I can only say the physical aspect yung mas nakikita kong tawag dito, pinapaghahandaan ko mainly kasi nga ito it's something that I have na I can set hours time para gawin yon. So I hope this event will be a good event for me, guys at mga kaaro. Let's pray for a good journey, a journey na enjoyable, a journey na ma-share ko yung mga pupuntahan natin, a journey kung saan makikita nyo yung mga iba't ibang tanawin. Hopefully I don't wanna be stressed, nararamdaman ko ng konti yung pressure at this point, but I don't wanna be stuck in that kind of pressure syempre. Alright, so please pray for every at sana walang ma-DQ. Okay, in the next couple of days I will be showing, thank you siyempre sa mga nagtitiwala, mga konting sponsors natin. Siyempre nandyan ang Vogue, ang Bilmola Helmet Philippines, sino pa ba? Yung bago nating sponsor for our snack, si Charky Jerky. Ayan, Pinoy Jerky. Friend ko may-ari nun guys sa Pangakaaro. So support natin, let's support small businesses. Ayun, ganoon lang naman yan, supportahan. But yeah, basically that's it guys at mga kaaro. If you have any recommendation, feel free, gamit, hindi ko na natakal yun, pero I've been preparing syempre yung mga things natin, mga stuff na gagamitin, dala-dala, including snacks. Recently namili na ako ng mga kapote talaga, raincoat para ready tayo if it rains. Pants wala pa ako, baka may gusto mag-sponsor ng pants, something na magagamit natin, not only here dito sa event na to, pero yung pwede pa natin gamitin. What else? Jacket, nagpatahi na tayo, pero if there's anyone there na gusto mag-sponsor ng jacket, boots, syempre Global X, kasama natin ang Global X. Ito yung mga papakita natin yung mga stuff na gagamitin natin
pero ito yung mga companies and brands that will be supporting us in our journey. So salamat sa mga sponsors natin na walang sawang sumusuporta. Ano pa ba? Sana wala akong nakakalimutan, no? Si Amaron, syempre Amaron Battery, kasama rin natin sila. Salamat. So yan basically muna. Hopefully may makuha tayong sponsor din through our friend Nars Lagalag ng what do you call this, na comms, para maganda ang biyahe natin, kasi we will be traveling with Nars Lagalag, Eric De La Cruz, si Alan Escusar, si Breezy syempre, tapos si Lods Moto. Ayan yung mga kasama natin. Although ang parang magiging kasama ko dito yung dalawa, si Nars at si Eric. But yeah, that's it. Thank you so much. Recommend whatever you'd like to recommend na dalhin, anything. Tips, give me tips please. Alright, well that's it guys at mga kaaro. Thank you so much again for watching, and until next time, ride safe, drive safe. Alta. Okay, bye for now.